Hello everyone! So, welcome back, no? Welcome back sa ating video ngayon. So, ayun, still nandito pa rin ako sa boarding house. Of course, parang andito lang talaga ako. Last week, kakatapos lang namin sa aming practicum. Yeah. Or tinatawag namin practice teaching. Yes. Kasi isa din yung requirements para kami magka-graduate. So by this coming July, ka-graduate na. Yes. For how many years, no, na ang tawag dito, pinagpaguran, pinagpawisan, how many sleepless nights, no, para lang makamit ito lahat. So parang nandito na, konting kimbot na lang, babalik na rin tayo sa dati. Yes. Ano ibig sabihin ng dati? Babalik na rin tayo sa bukid. So, inom muna ako ng tubig. So, ano pa ba? So, makaka-uwi na rin sa wakas. And tomorrow pupunta kami sa school namin kasi may meeting daw about council, no, council for graduation, kung sino ang mga mga council na mag-ano po sa para sa graduation. So kasi may June, July. So by 2 months, no, 2 months na lang yung preparation kasi July gagraduate na. So yan ang graduation namin and I am so happy, no. First of all, I would like to say thank you to all the people behind my success. My family, my 2 titas who supported me throughout my journey, and of course to my Lula mom also, sa mga encouragement na lahat. Meron talaga yung mga encouragement na nangyayari para tayo magpagpatuloy. So ayun, so marami pong salamat sa inyo. For 4 years, witness po kayo sa aking mga pinagdaanan, witness po kayo sa aking mga pagod. Kasi sa mga subscribers ko sa YouTube, alam ko po na anong tawag dito, nandyan pa rin kayo. Alam ko po na hindi po ako ganun ka-active sa YouTube kasi for the meantime pina-prioritize ko muna yung school ko. So ngayon, sa ginagawa kong pag-prioritize for 4 years, so ito na po, we're almost there. I'm almost there, no. Malapit na po ako sa finish line. So ang aatupagin ko naman is yung ano naman yung tatrabahuin. Yes. Papasok pa sa private school, mag-ESL ba? Basta, marami pa. So, kung anong ibibigay ni Lord God sa akin, so yun na lang talagang tatanggapin ko kasi sayang naman kapag ang opportunity na ay nandyan na tapos hindi mo pa rin i-grab. So, ganun yung gagawin natin. So, kung ano yung opportunity, i-grab natin. So, by the way, sa anong tawag dito? Sa FB page ko po, anong tawag dito? Sa FB page ko is chini-change ko siya yung name.
chini-change ko siya, yung names ko. Inday Lucilove TV, yung previous name. Ngayon is, ginawa ko siyang Chardy B. Yes, kasi Chardy is yung tinatawag sa aking mga kaklase. Sabi yung nickname ko dito sa school. So, ginawa ko siyang Chardy B. Yung B is, that is Bregoli. Apelyido po yan ng inay ko. Chardy B Music Diary. Since mahilig po tayo sa singing, mahilig po tayo sa music, so ginagawa ko na siya music diary. Kasi po, meron na po akong nabuo na kanta, mayroon na po akong nasulat na mga lyrics, so marami-rami na rin. Lahat ng yun is parte ng buhay ko, parte ng buhay ng pamilya ko, yung mga ganon yung ginagawa ko. So I hope supportaan nyo din yung FB page ko, Chardy B Music Diary. Yan po yung panganap po sa bago nating FB page ngayon. Yung FB page ko is gawin ko na lang siguro parang music na lang, music diary. Pero mag-upload din ako ng mga kainan doon, pero mostly po is kanta po talaga, no? Yan po talaga ang pino-point out ko. So doon is mag-upload na ako ng mga kanta ko, yung mga covers ko. Tapos yung mga nabuo kong song, di ba? So ganun po tayo. Yes, yung song is yung nabuo ko una, that is title po nun is Hangtod sa Kahangturan. Yan po ay Tagbish. Alam niyo po kung yung Tagbish? That is Tagalog, Bisaya. So, para maintindihan po ng lahat, no? May Bisaya, may Tagalog din. So, ganun yung ginagawa ko. Yung song na yon, yung Hangtod sa Kahangturan is that is ang tawag dito, yung anong tawag dito, yung parte po yung sa mga magulang na mga ginagawa nila lahat, no? Ginagawa nila lahat para mapag-aral lang ang kanilang mga anak, mapagpatuloy lang sa pag-aaral, yung mga ganon. At saka yung song na yun, Hangtod sa Kahangturan po, ang title na yun na song is hindi lang po sa mga magulang na nasa harapan pa natin. Anong tawag dito, yung point ko din doon is hindi lang po sa mga magulang na nasa paligid natin, kundi sa mga magulang na nasa langit na rin. Yan po. That is Hangtod sa Kahangturan, which is hanggang saan man kayo nilagay ngayon ni Lord God. Katulad ng inay ko, yung song na yun is parang tribute ko na rin sa lahat po ng mga magulang na nasa lupa o sa langit man. Yan po talaga ang pinupoint out ko. Bisaya lang po yung title, pero may Tagalog din po yun na lyrics. So ayan, maipapakita ko din yan soon, yung mga demo. Yes, mga demo. Pero minamaidi ko na yun once. Basta nagmaidi na ako noon once. So I hope naman you like it. Yes. Yan po talaga. At saka meron din po akong nabuo, that is Liwanag sa Dilim. Yung Liwanag sa Dilim po na song, I mean lyrics, isa po yung inspirasyon po sa isang isda na napaka-rare, o ang pangalan nun is anglerfish, which is in Tagalog lomo. Kasi di ba nag-viral yung anglerfish na sa wakas nakita na rin niya ang liwanag, ang totoong liwanag, hindi lang hindi lang liwanag na dinadala niya, kundi yung liwanag talaga na ginawa ng buong may kapal, which is ni God. So nag-ano po ako sa TikTok, nagbasa po ako ng mga story doon about sa anglerfish. Tapos
parang nakunan ko siya ng inspirasyon, no? Di ba ang anglerfish is nakatira siya sa deepest sea, yung hindi na talaga maabutan na sinag ng araw, ganun. So nag-ano po ako ng lyrics, iniisip ko talaga ano talaga yung mas maganda na mga lyrics na parang maka-inspired kasi. Parang gawin nating, gusto ko din yun, yung song is parang inspirational, motivational, yung mga ganon, no? Yung parang sa tuno pa lang, yung sa background pa lang, parang sabi ng ganon. Yan kasi ang pinupoint ko, kasi nafe-feel ko din yung anglerfish yung parang ginawa niya talaga lahat para lang makakita siya sa tunay na liwanag, hindi yung liwanag na dala-dala niya. Parang nagsikap talaga siya. So parang katulad din sa atin, no? Meron po tayong mga tinatawag na inside thoughts, di ba? Inside thoughts ba? Yung nasa puso natin na parang nahihiya tayong ilabas kasi baka ang tawag dito, yung i-judge tayo. Ganun din po. Parang yung song ko po, yung lyrics ko po, parang connected dyan. So as tayo po, so dapat kung ano meron sa atin, dapat hindi tayo mawala ng pag-asa. Meron talagang pag-asa, hindi man sa ngayon kundi soon. Parang hihintay lang natin yung tamang panahon para tayo anong tawag dito, yung masasabi natin na it's our time to shine, na alam natin na mahiya tayong mag-excel, mahiya tayong parang yung pang sa cellphone is mag-upgrade, yung ganun. So may pag-asa pa naman na magawa natin yung lahat, diba? So hanggang maaga pa, dapat i-ano na natin. Kasi po, tayo lang din ang liwanag sa ating dilim. So dapat gagawin talaga natin lahat na may liwanag tayong haharapin. Yung sa chorus po, sa liwanag sa dilim, paano ba yun? Parang ganito yun. Ikaw ang liwanag sa iyong dilim, na 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 na. Yung mga ganon. Sample pa lang yun. Yung hangtod sa kahangturan is paano ba yun? Teka lang, parang kalimutan ko. Yung intro niya is parang ganito. Hindi parang ganito. Yung intro niya is paano ba yun? Yung intro na is ito. Sa imong mga kamot, gipasan ng kabuang, ang mga sakripisyo, walay kapalit nga bayad. Mama imong gugma, among giatiman. Papay mong kusog, among giya sa tanan. Tapos yung chorus is Tagalog din.
Salamat sa inyo, aming Ama't Ina. Sa hirap ng buhay, kayo'y aming pag-asa. Pangarap nyo'y aming isusulong. Hanggang langit, kayo ang aming tugon. Ganon. Yan po yung Hangtod sa Hangturan na song. Sana po ma-record po yan. Sana po yung magkaroon na po tayo ng ating mga recordings. Ganon po yung goal natin. Yes. Gusto ko sanang magtayo na sariling studio. Yung sa recording studio. Kaso parang ang tawag dito, parang ang mahal ng mga gamit. Kinakailangan pang ang dami pang kailangan. Anyways, I am very happy with my skills, with my talent, na nakabuo tayo ng song na ganon. Diba? Diba happy? Para masabi natin na ganito talaga tayo. Para born to be a star. Sorry. Born to be a star. Parang gano'n na po, guys. So, yan pong update natin ngayon. Kasi nagdaan pong mga weeks. Nagfo-focus po kami sa aming pertinent documents. Marami po sa ginagawa doon. Introductory slip. Kaya pa namin magpa-perma doon sa principal, sa school, sa aming mga advisor, sa ating mga mentors. Diyos ko, ang dami. So, kinakailangan kami mag-focus doon para may pass na namin. Tapos may sinasagutan kaming libro that is practice teaching books. Ganito siya. Ganito siya karami. So, okay lang kasi naka-pass din, diba? Kasi ang dami attach here, attach there, ang daming attach sa libro namin. So, kailangan namin mag-attach doon. Diyos ko dahil, ang dami. So, sa wakas natapos din. So, ngayon lang ako parang masasabi ko talaga sa sarili ko, parang ngayon ko lang na-feel na parang maluwag-luwag na. Kasi mga nagdaan talagang nagdaang year last year, parang ang dami namin ginagawa. Kasi left and right yung ginagawa namin. Reporting, demo teaching, pa dito, yung mga quizzes, yung mga terms exam, final exam, yung mga exams. Diyos ko na, kailangan mag-focus din doon. Kahit mag-focus tayo kapag may mga problems tayo, hindi talaga natin masasabi na I am very well focused. It's a no. Hindi mo talaga masasabi yan. Kasi ako mismo, experience ko yan, hindi. Kapag na-stress ka, hindi ka makafocus. Kasi yung isip mo, kahit saan mapupunta, kahit ano po yung iniisip mo, ma-overthink ka, yung mga ganun. So, paano ka makafocus niyan? So, ganun kasi ako kapag may mga problems, kapag may mga, yun talaga na para mawala ng pag-asa, ganun ako, mag-overthink ako hanggang hindi ko na alam kung anong gagawin ko, hanggang parang masasabi natin na darating sa point na ayoko na, suko na ako. Pero hindi ko naman po talaga nakakalimutan kay God. So, lahat po ng mga problema na yon, lahat na po ng mga pinagdaanan ko, sinasabi ko talaga kay God lahat na sana naman, Lord, soon mawala na po ito. Sana po hindi na po ako mag-overthink, yung mga ganun. Kasi how many sleepless nights din, dati is wala ako masyadong tulog, kaya nga ang payat-payat ko. Tapos
wala masyadong ganang kain, paminsan-minsan, parang ang gana-gana ng kain mo, tapos overthink ka na naman, wala naman ganang kumain. Pero ako talaga is, believe talaga ako sa sarili ko kasi, kapag walang gana, sabihin ko talaga sa sarili ko nga, kakain ako. Hindi ako magpapagutom. Yung mga ganon. So, alam ko po, alam ko talaga sa sarili ko kung gaano ako ka-stress sa sarili ko. Basta, yung mga ganon, pero I control myself. Kasi, kapag aabot na tayo sa depression, parang iba na yan. So, ako po kasi is pang nilalaro ko yung sarili ko. Nagsusulat na lang po ako ng mga song, nagsusulat po ako ng mga lyrics, nanonood ako ng movie. Yung parang yan na lang po ang ginawa ko pong libangan para maaliw po yung sarili ko. Inaaliw ko lang talaga yung sarili ko. Gumagawa po ako ng stories, yung mga katang isip lang. So, fictional, walang katotohanan. Pero sa stories ko is parang masabi natin na parang experience din natin yung mga crush mga ganun lang. So I am very happy sa mga nakamit ko, sa mga na-reach ko po sa akin sarili. So for the first time from the susus ko, I mean sa ni Papa, sa side ni Papa, sa pamilya ko, I am very proud kasi isa po ako the first degree holder sa pamilya ko. So I am very very happy. So pareho lang kami ni Drew Barrymore. Drew Barrymore is the youngest son. Me too, I am the youngest son. Same kami, wala na ding ina. Tapos siya din ang first degree holder, si Drew Barrymore, tapos ako din. Tapos si Drew Barrymore is nagtuturo na doon sa amin kung saan ako nag-aaral dati, sa Agsuaw. Doon po sa Agsuaw Elementary School, doon din siya na-assign. So was a coincidence na ngayon nagkasama na kami, kasama na kami kung saan kami gagala. Diba? Pero hindi pa sa pag-teach kasi gagraduate pa lang tayo. So ayan po sa inyong lahat, no. Yan po ang update sa ating buhay ngayon. Grabe. Parang masabi ko talaga na parang nakakahinga na rin ng maluwag. Pero hindi pa talaga masyado na nakakahinga ng maluwag kasi ang daming bayarin. Grabe. Lalo na yung parang palapit na yung pictorials namin, ang daming bayaran. Anyway, ano lang natin yan, go for it, laban sa buhay. Yun lang talaga, laban lang tayo sa buhay, mga mi, because at the end of the day, tayo lang din ang may mapapala. Kaya pray always, put God the center of your life. Yan lang talaga yung palagi pong in-advise ni Lola Ma'am sa akin. Kasi without God, imposible kung mararating mo. So kinakailangan din natin manalig sa Panginoon para tayo ay magabayan always. So yan po ang ginagawa ko. So ngayon I am happy to say malapit na po ako sa finish line sa aking ginagawa ngayon sa pagiging isang estudyante. So soon another na naman magiging estudyante. Kasi po ang education po is tuloy-tuloy yan, hindi yan mag-stop hanggang dyan lang, tuloy-tuloy pa rin, no? Kapag nakagraduate ka na sa 4 years sa college, kung gusto mo magmasteral, another learnings,
another school, another another aral na naman. Kung gusto mong magdoktoral, another years, another aral, another learnings. Yun talaga ang buhay. Kapag magturo tayo, tayo ay natuto, yung mga tinuturuan natin, sila din ay natuto. So, parang vice versa lang. So, natuto tayo, yung natutunan natin, ibigay din sa kanila, i-impart din natin sa kanila. Yung parang gano'n lang, vice versa. Kapag tayo ay nagtuturo, so, masasabi talaga natin na learnings din natin yun, diba? Marami talaga mga pagsubok kapag tayo ay magtuturo na rin, diba? Alam naman natin na sa ngayon, sa henerasyon ngayon, hindi na talaga basta-basta, diba? So, kinakailangan na talaga nating habaan pa ang pasensya, kasi alam natin, no, na ibanha ang mga bata ngayon. Kung swail talaga yan. Paano na yan? Diba? So, we must, ano na lang talaga, understand, pahabaan lang talaga. So, sa tingin ko, mga teachers ngayon is parang pahabaan ng pasensya. Pero sa tingin ko, magdepende lang siguro, no, kung paano yung dinidisiplina sa bahay, no, sa yung mga, kasi po, yung pamilya natin o sa bahay natin, sa mga nalalaman ko is, dyan po talaga yung first learning na nabuo. Kung wala po talaga, kung hindi natin ididisiplina yung mga anak natin, wala talaga. Lalaki talaga yung swail. Kagaya lang ng pag-practice teaching namin. Ang dami kong na-encounter. Dati, ano pa ko yung ano talaga ako, yung parang I acted as a teacher na talaga, yung parang kinakain ko po na ma-manage ko po yung classroom, kasi one of the tawag namin dito, yung one of the grades din namin kung na-manage ba namin yung room, yung mga bata, yung mga ganon. Nung dumating ako sa grade 6, kasi yan po ang second shift ko, ayaw ko na lang magsalita. Titigas ko lang sa disiplina, Diyos kuray. Pero hindi naman lahat sa grade 6 may mga ano lang din, may mga estudyante lang, no, ganun. Pero inayaan ko sila. First day is ano talaga ako, magsasalita talaga ako, huwag kayong ganun. Kapag nagsasalita yung mga teachers, no, huwag din kayong magsasalita na sa inyo dyan, sa inyo, sa sarili yung upuan. Huwag kayong yung mga ganon, yung mga teacher talaga yung datingan natin. Pero yung iba kasi is, kahit ganon ka pa, ano dyan, hanggang ma-stress ka na lang. Who are they, no? Ma-stress. So, dapat, sabi ko, go with the flow na talaga tayo. Kasi dyan mo talaga may encounter ang iba't ibang uri ng isang estudyante. So, ganun yan. So, yan po for tonight, kasi it's already 10 p.m. So, matutulog na po tayo kasi pupunta po tayo sa school bukas. And see you po. And God bless. So, magpapasalamat lang po ko sa mga sumusuporta sa akin o sa aking mga solid followers, kahit hindi po ako ganun ka-active sa YouTube. Sana po supportahan niyo pa rin ako hanggang dulo, kung saan man ako dadalhin ng pangarap ko, kung saan man ako dadalhin ng aking mga
goals in life, no? Sana po nandyan pa rin kayo sa akin na sumusuporta na nanonood sa aking video. So maraming salamat po sa inyong lahat, at saka God bless you all. To all my followers, subscribers, maraming salamat po. Alam ko po na ang iba na sigbabaan dyan, nag-unsubscribe, okay lang. Kasi parang hindi pa siguro panahon natin, no, na mag-excel katulad ng iba dyan. So, yung kulang sa akin is yung talagang pagpupursige sa pag-vlog. Pero hindi ko talaga makaya, at saka hindi ko ma-promise na I will talaga mag-vlog talaga, hindi. Kasi hindi ko po alam yung oras, diba? Kasi hindi ko po predicted. Kasi may minsan kapag ako na ay parang hindi ko na kaya, matutulog na talaga ako. Parang ganun. So, sa lahat po ng akin, maraming salamat po. To my titas and Lola Mom, thank you so much. And God bless us all. God bless you po. Bye!